Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Unang araw ngayon ang pagbabalik eskwela ng milyong-milyong estudyante sa public elementary at high school. Bagong simula pero lumang mga problema pa rin ang sumalubong sa karamihan sa mga mag-aaral. Gaya na lang ng kakulangan sa silid-aralan at gamit pang eskwela. Nandito po ako ngayon sa Commonwealth High School. Isa po ito sa may pinakamaraming estudyante sa lungsod ng Quezon. Mga kapuso, sa iba't ibang mga pampublikong paaralan sa buong Pilipinas, samot-sari pa rin ang mga hamon ngayong unang araw na ito ng pasukan. Tinugunan naman yung mga hamon na yan ng maraming mga guro at mag-aaral sa pamamagitan ng alabida o abilidad. Nakatutok si Sherian Torres. Biglang umalingaw-ngaw ang sirena sa CAA Elementary School sa Las Piñas City. Maya-maya pa, agad naglabasan ang mga estudyante papunta sa open grounds. Ang mga bago nila notebook, ginamit munang pantakip sa kanilang ulo. First lesson nila sa unang araw ng klase, kahandaan sakaling yumanig ang lindol. Ang CAA Elementary School ang may pinakamaraming enrollees sa elementarya noong nakaraang school year. Kaya mahalaga raw sa kanila na maging handa sa anumang sakuna. Talagang we need to Kasi time bomb anytime it might, no? It might. Kaya sabi ko nga, gagalaw din tayo. So wag tayo masyadong kailangan we have to be prepared, especially the children. Pagsapit ng tanghali at pagpalit ng shift, labo-labo na ang mga mag-aaral. Halos hindi naman mahulog ang karayom ang Parañaque National High School kanina umaga na may pinakamaraming high school enrollees nito nakaraang taon. Umabot sa mahigit 10,000 ang mga mag-aaral dito at inaasahang darami pa yan ngayong linggo. Pero hindi naman daw nila problema ang pasilidad. Sa katunayan, sobra pang araw ang kanilang mga classroom. May ICT classroom pa nga sila na may mga laptop, camera at LED screen. Taliwas naman ang sitwasyon sa Gregorio del Pilar Elementary School sa Tondo na nasunog nitong Pebrero. Karamihan sa mga mag-aaral, walang magamit na libro. Wala ring library at computer lab. Pero sinisikap naman daw itong tugunan sa pamamagitan ng mga donasyon. Ang mga mag-aaral naman ng Shamrock Elementary School sa Lawag, Ilocos Norte, sa covered court na lang nagklase dahil nasunog din kamakailan ang kanilang classroom. At dahil walang upuan, nakasalampak at nakadapa na lang kung magsulat ang mga estudyante. Wala ring blackboard kaya dinidikta na lang ng mga guro ang lesson. Sa Ligaw West Central School sa Albay, bring your own chair ang mga estudyante. Wala nang upuan sa loob ng paaralan kaya pinapadala. Sabi ng teacher? Oo, sabi ng teacher, no, pag-enroll namin. Perwisyo sa amin. Perwisyo din dito sa school. Ayaw papasukin yung mga sasakyan. Sabi ko, bakit hindi nila pinapasok yung imagine mga bit-bit namin yan? Ang layo ng mga classroom namin. Gaya ng mga dating pasukan, maraming bata ang ayaw humiwalay sa kanilang mga magulang. May ilang nag-iyakan. Para mapatahan at maengganyo, nag-music lessons muna sila. Pinapasaya namin sila, pinapangiti. Sabi namin, pumunta lang si mama doon. May kinuha lang siya, babalik mamaya. Siya. Oo. Tapos mamaya, hinto na yan, tatahan na. Pero iba naman ang kwento na mag-amang Juan at Benji Cabel ng Coronadal City. Hindi na kasi nila kinailangan maghiwalay pagdating ng paaralan. Kahit 50 taon na, bumalik daw si Mang Juan sa pag-aaral. Grade 7 na siya ngayong pasukan. At kaklase niya ang anak na si Benji. Kasi gusto ko mag-aral. Para yung mga anak ko, mag-aral sila. Kaya nga, nag-aral ako para yung mga anak ko, nagsunod sila sa akin. Masaya ako, sir. Kasi na-classmate ko si sir. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras.